Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Elenita Padernos. Shoutout kay Raymond Canonoy. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lumingon ang lahat, at nagmamadaling dumating ang mga sundalo. Magulat sa patriarch, ang pangalawang elder ay talagang tulad ng inaasahan ni Mr. Aaron, at biglang nawala. Imposible. Ang pangalawang matanda ay isang napakahalagang tao sa pamilya Pei, paano niya magagawa ang isang bagay tulad ng pagnanakaw ng isang guro? Yes, bastard, can you check it out? I can warn you that the identity of the second elder is extraordinary at hindi dapat paglaruan. Kung magsalita ka ng walang kaparirikan, tiyak na mamamatay ka ng walang mapaglilibingan sa hinaharap. Para sa mga prinsipe, ang balitang ito ay parang bolt from the blue. Pagkatapos ng lahat, kung ang prinsipe ay ang ganap na core ng princeling party, kung gayon ang pangalawang elder ay tiyak na espiritual na totem. Patay na ang prinsipe, at kung nawawala man ang pangalawang matanda, sa pangalan lang iiral ang mga tinatawag na prinsipe. Ang sundalo ay nagmamadaling yumoko, kung hindi ito susuriin ng mga nasasakupan, natural na hindi sila makakaramdam ng katarantaduhan. Nang bumagsak ang mga salita, iniabot ng sundalo ang isang bucklet gamit ang dalawang kamay at iniabot ito ng direkta sa harap ni Peigo, Patriarch. Ito ang entry at exit record ng North Gate. Gaya ng sinabi ni G. Han, tahimik na umalis ang pangalawang elder sa lungsod noong madaling araw ng kagabi dahil siya sa pamamagitan ng kamay ng isang elder, hindi ito gaanong hinaranggan ng mga sundalo. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Han Sanchen, gaya ng inaasahan. Sumimangot si Peigo, tumakbo palayo ang pangalawang elder, at ang paggawa ng mga ganoong bagay ay hindi lamang isang kaiyahiyang bagay para sa buong pamilya Pei, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang mas malalim na kahulugan sa likod nito. Ang mga prinsipe ay hindi na kasing mayabang tulad ng dati sa harap ng hindi masasagot na ebidensya. Ninakaw ng pangalawang matanda ang bangkay. Ito ay hindi lamang ang kanilang pananagutan para sa hindi kanais-nais na pangangasiwa sa bangkay, ngunit higit sa lahat at inis, dahil sa prinsipe, sila ay magkasama sa mahabang panahon. Ngayon, ang pangalawang matanda ay gumawa ng ganoong krimen, paano na lang nila maaalis ang relasyon? 3,000. Tumingin si Peigo kay Han Sanchen. Mukhang ang pangalawang matanda ay ang especially iyan na nagtaksil sa mga lihim ng pamilya Pei. Maaaring magtapos si Han Sanchen. Upang mailagay ang hukbo ng kaaway sa pangunahing lungsod, at masabi sa hukbo ng kaaway ang lahat ng nangyari sa pangunahing lungsod, natatakot ako na ang mga makapangyarihang tao lamang ang makakagawa nito. Ang pangalawang matanda ay ganoong karakter. Ang pangalawang matanda ay itinuturing din na isang sikat na tao sa pamilya Pei. Marami siyang kampan. Bagamat siya ay tumakas, ang pamilya Pei ay kailangang magbantay laban dito. Sabi ni Han Sanchen. Tumanggaw si Peigo. Gayunpaman, tiyak na napakaraming kampan. Kung sisiyasatin mong mabuti, maraming tao ang madadami. Ngayong patay na ang prinsipe, bagamat wala silang pinuno, huwag mong kalimutan si Patriarch Pei. May kasabihan na maganda ang pakinggan, mamamatay ang isda at masisira ang lambat. Naunawaan ni Peigo na ang ibig sabihin ni Han Sanchen ay hilahin ang ilang patay na multo at magpanggap. Nakikita ko. Tumanggaw si Peigo. Gayon din, Kuya Pei, may isang bagay na hindi nararapat sabihin. Kuya Han, you and I are sworn brothers, and we are like a family. Kung may sasabihin ka, pwede kang magsalita ng diretso, sabi ni Peigo. Tumanggaw si Han Sanchen, at pagkatapos ay nagsabi, sa iyong palagay, ano ang relasyon ng pangalawang elder at Peiho? Ang pangalawang elder ay palaging mahal si Peiho. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, maraming natutunan si Peiho sa kanyang mga kasanayan mula sa kanya.
Sa isang salita, parang mag-ama, di ba? Tumanggaw si Peigo, at halos ang relasyon sa pagitan ng dalawa ay maaaring masuri sa ganitong paraan. Ano sa tingin mo ang pangalawang matanda? Bagaman ang pangalawang matanda ay isang mas seryosong tao, siya ay palaging maingat sa kanyang trabaho. I mean, yung personality niya. Medyo kalmado. Pagkatapos sabihin ito, tumingin si Peigo kay Han Sanchen na may mga pagdududa, halatang hindi alam kung bakit itinanong ni Han Sanchen ang mga tanong na ito. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang pangalawang matanda ay hahabulin ngayon, hindi na kailangang imbestigahan ang mga ito. Kung paano ito titignan, nagtanong si Han Sanchen na katulad ng tanong ng pangalawang elder bago niya ito pinaghinalaan. Dahil natukoy na niya ito, tila hindi na kailangang itanong ang mga tanong na ito. Siyempre naiintindihan ni Han Sanchen ang tanong sa mga mata ni Peigo, bahagyang ngumiti, at sinabing, Patriarch Pei, si Pei Hu ay sarili mong anak, at ngayong patay na siya, naniniwala akong hindi ka rin komportable, ngunit ano ang gagawin mo? Dapat ba akong yakapin at umiyak, o humingi ng paghihiganti mula sa akin? Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, kalimutan ang katotohanan na siya ay nagrebelde, at sabihin ang iyong pinakatotoo o pinakabaliw na ideya. Kung hindi mo isasaalang-alang si Han Sanchen at ang kanyang nakaraang paghihimagsik, kung gayon si Pei Hu ay patay na, si Peigo ay tiyak na hindi katanggap-tanggap, ang pagpatay at paghihiganti ay hindi maiiwasan. Tama na. Tumanggaw si Han Sanchen, at pagkatapos ay binago ang usapan, ngunit ito ay eksaktong maling lugar. Ano ang ibig sabihin? Tama na naman, tama na naman. Ngumiti si Han Sanchen at nagpaliwanag. Storytelling channel sa YouTube. Kapag sinabi kong tama, ang ibig kong sabihin ay ang damdamin sa pagitan ng iyong ama at anak ay dapat na ipahayag sa ganitong paraan. Ngunit ang mali ay kahit na ang pangalawang matanda at si Pei Hu ay mas mahusay kaysa sa mag-ama, hinding-hindi magiging sila. Ngunit ano ang ginawa niya? Mas baliw pa sa tunay na ama. Kahit metamorphosis. Pagkatapos ng lahat, si Peigo ay isang matandang freighter, at agad niyang naintindihan kung ano talaga ang ibig sabihin ni Han Sanchen, at agad na nagsabi, Sanchen, ibig mo bang sabihin ay hindi inalis ng pangalawang elder si Pei Hu dahil sa pagkawala o kung anong uri ng emosyon? Malakas na tumanggaw si Han Sanchen, oo, pinaghihinalaan ko na ang layunin ng katawan ni Pei Hu na ninakaw niya ay dapat para sa hindi kilalang sikreto. Siya ay may puso ng malaking paghihimagsik. Ang pagkakakilanlan ni Pei Hu ay ang prinsipe ng pamilyang Pei. Kahit na siya ay ibinaba ni Peigo, siya ay naging prinsipe sa loob ng maraming taon, at mayroon pa rin siyang walang katulad na matatag na kapangyarihan at mga kampan sa pamilyang Pei. Ito ay makikita mula sa panahong pinilit niya si Gang Peigo na bumaba sa pwesto. Kung tutuusin, kung walang ganoong suporta, mapatalsik si Peigo sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa isang bagay, ano ito? Sa aksidenteng pagkamatay ni Pei Hu, nabawi din ni Peigo ang kapangyarihan, kaya ang pagkakataong kunin ang pagkakataong ito para makakuha ng momentum ay karaniwang nawala. Ang tanging paraan ay ang buhayin si Pei Hu sa anumang paraan. Sa lupain ng mga demonyo, napakaraming masasamang pamamaraan upang mabilang. Ang posibilidad ng 3,000 na binanggit mo ay talagang hindi maliit. Tumanggaw si Peigo. Kung ito ay tulad ng naisip ni Han Sanchen, kapag nabuhay na muli si Pei Hu sa isang tiyak na paraan, tiyak na may lalabas niya ang kanyang mga lumang puwersa sa pamilya Pei. Totoong totoo ang pangalawang matanda at ang suwail. Agad na magpadala ng isang tao sa hangganan upang ipasa ang utos. Sinasabi na ang orihinal na Pei Hu ay tinanggal dahil sa pagtataksil at nagpakamatay dahil sa pagkakasala. Gayunpaman, ang pangalawang matanda ay nakipagsabuatan sa mga dayuhan at ninakaw ang kanyang bangkay upang humingi ng kalayaan. Maging maingat ang mga departamento ng hangganan upang maiwasan ang pagsalakay ng kaaway. Nag-utos si Peigo, at maraming tao ang agad na kumuha ng order. At saka, paano dapat haharapin ang mga taong ito? Tanong ni Peigo. Lahat sila ay mga pinagkakatiwalaan ni Pei Hu. Kung hindi nila sila papatayin, sila ay magdudulot ng alitan sibil sa hinaharap, ngunit kung kanilang papatayin silang lahat, sila ay magpapapanak sa maraming mga alipors, at magkakaroon din sila ng alitan sibil sa oras na iyon. Ayon sa aking opinyon, kinakailangan para sa pamilya Pei na pangasiwaan ang kanilang mga krimen, ngunit kinakailangan upang hatulan ang sitwasyon at gumawa ng ilang kaukulang konsesyon.
Ito ay parehong may kapangyarihan ng parusa at ang hinala ng pagpapatawad. Kailangan nitong bigyan ang ilang tao ng paraan upang mabuhay. Pagkatapos makinig sa mga salita ni Han Sanchen, tumanggo si Peigo, alam ko na ang gagawin. Kung tutusin, ito ang negosyo ng pamilya mo. Nandito ako, magdadagdag lang ng hindi kinakailangang gulo. Pupunta ako sa mansyon ni Pei para sa hapunan. Pagkatapos magpaalam kay Peigo, umalis si Han Sanchen sa Pei Mansion kasama si Ivory at 2 apprentice. Sa buong araw, nagsimulang turuan ni Han Sanchen ang kanyang 2 apprentice ng isang bagay. Pasensya. Sa makatuwid, pagkatapos bumalik sa Kafeng Pavilion, hiniling ni Han Sanchen ang 2 bata na bumalik sa kanilang mga bahay. Tapos wala naman silang sinabing gawin. Naghihintay sila ng hindi maipaliwanag, ng walang anumang layunin, at hindi maglakas loob na gawin ang kanilang sariling bagay sa kanilang kalooban. Ang oras na ito ay magiging pinaka-nakakainis. Ngunit din sa inip, maaari ang pinaka-perpektong ehersisyo ang pasensya ng isang tao. Ito ang gustong gawin ni Han Sanchen. Nakakabagot ang paglilinang, at likas na mahalaga ang pasensya. Pangalawa, sa larangan ng digmaan, kapag ito ay pag-alit, ito ay isang laro din, kaya ang pasensya ng isang tao ay magiging lubhang mahalaga. Kung mayroon kang pasensya, maaari mong samantalahin ang mga pagkakataon, at maaari mong pangalagaan ang isa't isa kung mayroon kang unang pagkakataon. Kaya, ito ang unang aralin ng pagsisimula. Kinagabihan, pinuntahan ni Han Sanchen ang 2 bata. Napakatapat ni Pei mo, halos pinanatili niya ang kanyang saloobin pagkatapos pumasok ngayong hapon, at hindi gaanong gumalaw, at naghihintay pa rin sa susunod na mga tagubilin ni Han Sanchen. Malinaw na hindi na natili si Pei Yuan sa kinaroroonan niya. Halos palakad-lakad siya sa silid, at hindi siya maaaring walang ginagawa sa lahat ng oras. Palagi niyang inaabangan ang susunod na hakbang ni Han Sanchen, kaya halos madurog ang puso ng lalaking ito. Ang buntot ay hindi tumigil. Hindi sinisi ni Han Sanchen ang alinman sa 2, at dinala sila pabalik sa mansyon ni Pei upang maghanda para sa handaan. At halos kasabay nito, malapit sa hangganan ng pamilya ni Pei. Ang isang tao ay may bitbit na bangkay sa kanyang likod at nagpupumilit na sumulong sa oras na ito. Bagamat pawis na pawis siya sa mga oras na ito, hindi pa rin niya banibitawan ang bangkay sa kanyang likuran. Har, kumapit ka para sa akin, malapit na tayo, sinasabi ko sa iyo, hanggat matagumpay tayong makarating, kahit na gusto ka ng hari ng impyerno, hindi siya kwalipikadong magdesisyon kung kukunin ka o hindi. Ang taong ito ay walang iba kundi ang pangalawang elder ng pamilya Pei. Bigla siyang nagangat ng ulo at tumingin sa harap, at sigurado, sa unahan ng gabi, isang itim na figure ang nakatayo doon. Ang Diyos, haha, nakita ko ang Diyos, si Har, pumunta siya sa atin, naligtas tayo. Tuwang-tuwa siyang sumigaw, pagkatapos ay dinala pa ang bangkay ni Pei Ho, at nagtungo doon. At sa likod ng anino ay bahagyang lumitaw ang isa pang anino. Sa pagtingin sa pangalawang nakatatandang Pei na pumunta dito, mahinang sinabi ng maliit na itim na anino, kamahalan, ililigtas ba talaga natin ang batang iyon? Malapit nang magising ang demonyo, at sa oras na ito, bibigyan niya ng malaking kapangyarihan ang dayuhang ito, sobra na ba? Hindi na siya tumuloy, ngunit puno na ng kalupitan ang kanyang tono. Malinaw, gagamitin ni Pei Ho ang kanilang kayamanan, at sa tingin niya ay hindi karapat-dapat ang taong iyon. Ang sinasabi ng bathala ay natural na parang binuhusan ng tubig, paano ito babawiin? Parang hindi ko narinig ang sinabi mo, pero sa susunod, ayoko nang marinig, alam mo ba? Ginawa ng aking mga nasasakupan ang lahat ng kanilang makakaya upang mamatay para sa Panginoon, kaya natural na hindi ako maglakas loob na sabihin pa. Ngunit ang maliit na kalituhan ay talagang nangangahulugan ng pagkalito ng lahat. In terms of qualifications, some of our senior singers are richer than him, and even crushed. In terms of talent, although Pei Ho has been critically cultivated by the Pei family, he is still nothing more than that, but what we want to give him is US. The treasure, so, is it really good? Hindi naman pinakuna ng mga nasasakupan ang Panginoon, pero isipin mo na lang na hindi sila makukontento sa iba, kaya, alam ko ang ibig mong sabihin, at hindi mo na kailangan pang ipaliwanag. Alam mo ba, kung may ibang naglakas loob na tanungin ako ng ganito,
matagal na siyang namatay. Ngunit sinundan mo ako ng maraming taon, at kaya kong tiisin. Hayaan mong tanungin kita, anong uri ng dugo mayroon si Peihu? Natural, ito ang purest bloodline ng sinaunang mabangis na hayop. Ang mismong bloodline ng Scorpion ay uhaw sa dugo at palaban. Kaya lang sa paglipas ng mga taon, ang pamilya Pei ay lumipas at unti-unting nawala ang kanilang pagiging ligaw. Bagamat sila ay medyo agresibo ngayon, sila ay mas malala kaysa dati. Pagkatapos magsalita ni He Ying, bumantong hininga siya at nagpatuloy, sumasang-ayon ka ba dito? Sumasang-ayon ang subordinate. Ang malaking itim na anino ay tumanggo at nagpatuloy, ang kayamanan ay maaaring pasiglahin ang kanyang linya ng dugo sa pinakamataas na lawak, at ang linya ng dugo ay tuluyang sesabog at majay gising. Minsan, ang linya ng dugo ay lubhang kapaki-pakinabang, maaari itong pasiglahin ang pinakamalaking potensyal ng mga tao. Peihu, may ganyan siyang bloodline, ito ang advantage niya. Siyempre, ang pag-asa lang dito para makuha ang kayamanan ay tiyak na pangarap ng tanga. Ngunit huwag kalimutan ang pagkakakilanlan ni Peihu. Ang tagapagmana ng pamilya Pei. Sabi ng maliit na itim na anino. Oo, sa pagkakataong ito ay sumalakay ang 200,000 hukbo, bagamat nauwi ito sa kabiguan, ngunit sa kabutihang palad, ang pamilya Pei at ang kanilang mga anak na lalaki ay bumagsak na. Kung ako ang magiging malaking Peihu, tiyak na magagawa kong hatiin ang mga puwersa ng pamilyang Pei. Maraming teritoryo ng Demon Race ang pagmamay-ari na natin ngayon, ngunit may ilang makalumang pamilya na hindi pa rin alam ang kasalukuyang mga pangyayari. Ang pamilyang Pei ay maaaring maging aral lamang sa nakaraan. Gusto kong makita ng lahat ng tao sa mundo kung ano ang mangyayari kung salungatin tayo. Peihu ay ang pinakamahusay na pagganap. Nang bumagsak ang mga salita, ang pangalawang matanda ay lumapit na sa katawan ni Peihu sa kanyang likod. Nakita ko na ang Diyosa. Sa sandaling magkita sila, lumuhad ang pangalawang matanda ng may paggalang. Hindi nagsalita ang malaking, itim na anino, at sa bahagyang tingin, lumabas ang maliit na itim na anino at kinuha ang katawan ni Peihu mula sa kamay ni Peigo. Elder Pei, masipag. Ito ay ginagawang mas seryoso ang mga salita ng Diyos. Hindi ko nilinis ang matandang matigas ang ulo na si Peigo sa pagkakataong ito. Dapat mamatay si Pei para sa kanyang mga krimen, kaya bakit mag-abala? Matapos mahinhin na sumagot ang pangalawang elder, iniba niya ang usapan at nagmura. Lahat ang may kasalanan sa maldita na si Han Sanchen na iyon. Ang ipinagbabawal na lugar ng kamatayan ay sumabog ng ganito, at talagang pinatay niya ito. Gumawa pa siya ng magic weapon, na ikinagulat namin. Bahagyang ngumiti ang malaking itim na anino, hindi kailangang magalit ang pangalawang elder, siya Han Sanchen ay may ilang mga kasanayan, ngunit tumatalon lang siya ngayon. Isang araw, malalaman niya kung gaano tayo kalakas. Palaging hihintayin ni Pei mo ang araw na ito. Sige, Kuya Pei, bumaba muna tayo at magpahinga. Tungkol naman sa Peihu, ang upuan na ito ay nangangako na 3 araw na lang bago maibalik ang Peihu na pinakagusto mong makita. Nagpasalamat si Pei Mo sa messenger para sa anak natin. Nang bumagsak ang mga salita, bumaba si Elder Pei. Sinulyapan ng malaking itim na anino ang bangkay ni Peihu sa mga kamay ng maliit na itim na anino, at ngumiti ng masama, sumama ka sa akin. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!